Hello guys, welcome to my channel, Noel Mix Vlog. Please like, share, and subscribe. Thank you. Guys, dito sa kwarto namin, no, meron tayong i-record dito na maliit na bintana o may mga ano siya. Ang tawag dyan guys, bricks. Ayan. So, balik kami yung firecon nito guys, kaya itong bricks na to guys ay tatakpan natin yung bricks na yan ng semento. So, unang-una guys, syempre nagawa tayo ng brace na bakal, ilalagay natin doon para may kapitan yung semento natin. Ito guys, meron tayong ginawang bakal dito, yan, naka H, letter H, para dito kakabit guys yung semento na itatapal natin. So nakalakyan dito sa bricks hanggang sa kabila. So gawa na tayo guys ng plywood na itatakip natin dito. Plywood na sinlaki ng square na yan. Yan, sinlaki ng butas. So, pag nagagawa na tayo ng plywood guys, nakakasukat niyan, pantakip natin dyan. Kasi yan guys bago natin buhusan guys, kailangan may plywood dito para hindi mahuhulog yung semento. May plywood siya dyan guys, tapos bubuhusan natin sa loob ng semento. Para sa akin guys, okay na siguro tong bakal na to kasi malaki naman para kapitan ng buhos natin. Ito guys, mga butas na to guys. So tatakpan naman natin ng styro. Yan, dito sa kabila para hindi tumagos yung halo natin sa kabila, sa labas. Ang gagawin natin ngayon guys ay plywood na kasing laki nitong yung ano na yan, yung butas na yan. So yan guys, meron na tayo ditong plywood. Ayan, tugtugtungin natin guys kasi wala tayong plywood na kasing laki talaga niya, so scrap na lang to guys. Parang inano lang natin, dinugtong-dugtong. So 4 na dugtong guys para mabuo natin guys yung ating yan, yung ating lalagay doon. So kwadrado na to guys, kwadrado na. Okay guys, konting tiyaga lang kasi kaya naman natin gawin, kaya huwag natin ipagawa sa mga marurunong. Kahit paano guys, pag-aralan natin yung mga trabahong bahay para makatipid naman tayo kahit paano. Kaya naman natin yan kahit na simpleng trabaho lang naman. So pagtiyagaan na natin guys. So ayan guys, ang sok na sok itong ginawa natin sa ating ginawang top. Ayun, ayan guys, swak na swak. Ayun, sobrang konti guys ayun, swak. Sakto guys yung sukat natin. Ayan, takip na guys. So may tinira tayo sa taas guys kasi dito natin ipapasok yung halo. Yan, pasok natin yung halo para pumasok dito sa loob ng ating ginawang pantakip. So guys, sakto na. Huwag ka mahuhulog. Yan. So mamaya rin guys, titimpla tayo ng semento, kabuhangin. Yung pino lang siya, pino. Huwag nang lalagyan ng graba kasi to guys pang naman, pang retas lang, pang retoke lang. So mag-aalo tayo guys ng ating pambuhos. Okay, kasi may balak tayong pa-aircon to guys, itong kwarto natin syempre. So sobrang init ang panahon guys. Yan. Kaway-kaway muna guys, kaway-kaway. Sobrang init ang panahon guys, talaga namang kailangan siguro. Yan guys, dala-dala ng electric pan namin. Meron pang ceiling fan, meron pang stand fan.
Ayan guys, kaya dito sa kwarto namin guys, sobrang init kasi yung araw guys. Nandito sa tapat kapag hapon na mga 3 o'clock na 4 o'clock, nandito na nakatapat yung araw guys. Nainit na dito sa may salamin namin, kahit may kurtina guys, mainit. Kaya siguro panahon na para i-aircon na natin. Mag-aircon tayo guys. Malit na aircon lang naman, LG Collie. Ayan, LG ang tatak nya. Inverter guys para matipid. LG dual inverter ang gagamitin natin guys. Siguro sa parte dito bubutas tayo dito. Ayan, sa may kanto na yan, or else dito sa may kanto na yan. Maliit lang naman guys, siguro kakabit natin pang kwarto lang. Kasi yung anak namin guys magpapakabit din ng aircon. So dalawa, tigisa kami ng anak namin. So sabay na ipapakabit yan guys. Maybe this month or next month. Inihanda ko lang guys yung dapat nating tapalan mo bago tayo magpakabit ng aircon. Yeah. Pero bago ang lahat guys, bago natin tapalan to ng semento, lagyan ng cover. Guys, titik-tikin muna natin to ng titik-tikan natin ng pintura. Kasi may pintura siya guys, kakulay din ng wall. So, titik-tikan natin ng ganito guys, ayan. Para may kapitan yung natin semento dito. Yan. Kasi kung ganitong plain guys, hindi didikit yung semento dito, kakalas yun, kakalas. Kahit may bakal siyang, kahit may brush siyang ganito, kakalas pa rin siya dito kasi may pintura. Glossy pa naman, glossy. Kaya kailangan tiktikan natin to guys. Yan, ganyan. Yan. Para may kapitan ng pintura ng dito, semento. Yan. Pati dito sa gilid guys, makinis. Kailangan tiktikan din natin dito. Paikot. Yan. Para yung semento matibay ang kapit. May kakapit na siya dito, kakapit na siya dito sa ating brace bakal. Yan.
So ayan guys, tapos na rin yung ating pagtapal. Ayan, so pagkatuyo itong semento natin guys, tatanggalin natin itong frame natin, itong plywood. Then mamasilyan lang natin yung mga uka-uka nya. Ayan. So patuloy na natin to guys hanggang bukas. Tanghali siguro pwede natin tanggalin to. Okay guys. Ayan guys, pwede nating bakbakin yung ating plywood, yung ating cover. Kasi tuyo na rin naman yung ating semento guys. Pwede nating tanggalin to, yung mga lock nya. So sana guys, nag-enjoy po kayo sa panood sa vlog kong ito guys. At may natutunan po kayo. And hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel guys, please do subscribe now. Don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga susunod ko pang mga videos. Thank you! Ayan guys, oh. Ayan, na-finish na natin yung ating buhos. So, tuyo na yan guys. Bali, patutuyuin pa natin talaga para matapalan natin ang skim coat guys. Ayan, bago natin pinturahan. Ayan, kasi malalim guys yung buka ng iba eh. So, apply lang natin ng skim coat guys pag tuyo-tuyo na siya. Kasi pag basa pa guys, hindi pa pwedeng tapalan ng skim coat dahil mag-moist yun eh. Mag-moist yung ating skim coat. Kailangan dry na dry yung ating buhos ng semento guys bago tayo magmasilya. So, pinakita ko lang sa inyo guys ang paraan kung paano mag-repair ng ganyang may butas sa pader. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye.